Okay, ito yung problem ng number 15, polytropic. Dito, sabi niya daw, at point 1, 5 megapascal and a temperature of 400 degrees Celsius expand to pressure at 1.0 megapascal. And then, ito yung mga given. PV raised to 1.3 is equal to C or constant, or ito yung nagsasabing polytropic. So, ang N natin, class, is 1.3. At ngayon, determine yung work steady and work non-flow. So, sa work non-flow class, ang kailangan natin dito ay P2, V2, P1, B1. Ang work steady, simple lang. Kapag nakuha na natin itong work non-flow, multiply na lang natin yung N. At ito nga, heat transfer. So, yung heat transfer class, kapag nakuha na natin yung delta U, and then itong work non-flow, makukuha na natin yung heats. And then, so, ang makukuha natin data class ay specific volume, specific internal energy, specific enthalpy, at saka dinagdag nyo na rin itong specific entropy. Dito tayo sa point 1 class. Hindi muna natin i-drawing kasi hindi pa natin na-determine kung anong state ng point 2 natin, kung wet ba siya or superheated din. Point 1 at 5 megapascal and 400 degrees Celsius. Dito sa steam table class, ang 5 megapascal, ang kanyang temperature, saturated temperature ay 263.99. So, matik to na superheated ang point 1 natin. So, 400. As usual, merong ano dito class, napakasimple lang. Hindi na tayo magdo-double interpolate or interpolation dito. Kukunin na lang natin yung mga data. So, ang kukunin natin is halos lahat class. V1, U1, H1, tsaka S1. So, ang V1 at 400 is 57.81. This is a liter per kilogram. So, i-divide natin ito ng 1,000 para, or ilagay natin 0.057 meter cube per kilogram. Yung U1 natin class is 2906.5 siyempre kilojoule per kilogram to. Ang H1 natin is 3195.7 kilojoule per kilogram. Ang S1 natin ay 6.6459. Unlike ng isentropic, kukunin natin yung S1 is equal to S2. So, hindi na siya ganun class. Para dito, kukuha tayo ng bridge para makapag-gather ng kapunta tayo ng point 2. Kasi ang given lang sa point 2 is 1.0 megapascal. Wala naman siyang sinabi na wala siyang kasama para titingnan na lang natin kung superheated or wet. So, gagamitin natin tong formula na using P1, B1 raised to N is equal to P2, V2 raised to N. So, may P1 tayo, 5 megapascal. V1 meron na din. P2 meron. So, B2 wala. So, ito yung magiging bridge natin, itong V2. So, direct substitute ko na lang to. Ang P1 ay 5 MPa. Ang V1 ay
gagamitin muna natin yung liter para mamaya na lang tayo mag-convert into meter cube per kilogram kapag hanapin natin yung work steady. So, gagamitin ko muna dito pansamantala is 57.81 liter per kilogram raised to 1.3 is equal to P2 natin is 1.0 MPa. Then, wala tayong V2. And then, same 1.3 din. Kung gusto nyo, pwedeng direct kayo sa formula na to, yung rearrange. At, where's my calculator? Yan. So, ika-calculate ko na. Kung makikita nyo, edi good. So, 5 times 57.81 raised to 1.3, then equals to 1, sorry, lagyan natin ng what, close and open, times yung V ang hinahanap natin, X, raised to 1.3. So, calculate. Hintay lang natin. Ayun. 199 plus ang V2 natin. V2 is equal to 199.3757. So, liter per kilogram kasi makakancel yung megapascal. So, eto na ngayon. Meron na tayong 0.2 kasi meron na tayong V2. So, ngayon, gagawin natin 0.2. 0.2 is at 1.0 megapascal and 199.3757 liter per kilogram. So, titingnan natin yung 1.0 kung ano yung VG niya. Okay, ang VSAT or VG. Tingnan natin kung greater or equal. So, dito sa steam table class, rekta na tayo muna sa table 3. Titingnan natin yung 1.0. Here. So, ang VG niya class ay 194, which is mas mataas yung 199. So, meaning, since greater yung ating V2, so, superheated pa rin siya. Kasi 194 lang yung dito na kasi, kung gusto niyo dumirect sa table 3 class na may yung saturated lang para hindi na kayo pupunta sa table 2. Ito yung mga saturation niya. Ito sat, diretso yan. So, ang basis natin sa 1.0 class ay 194. 199 yung given natin. So, kaya, superheated. Kapag hanapin naman natin dito sa steam table, ang 199 is in between siya ng 185 tsaka 190. So, hanapin natin lahat. So, since superheated siya, hindi tayo magsasolve ng mga X or quality. So, tingnan natin. So, dito ko na lang ilagay 0.2 at 1.0 megapascal and V2 is equal to 199.375 liter per kilogram. So, ngayon, tama ba? So, sabi ko kanina, VG is lesser than V2. So, superheated siya.
So, dito sa steam table, in between siya ng 185 tsaka 190. So, dito makukuha rin natin yung temperature kung gusto natin. So, ang temperature siguro nito ay in between baka 187 siguro. Pero hindi naman siya required sa problem. So, dito, kukunin natin lahat. V sulat ko na yung V dito at 190 ano nyo ito? 197.42. So, ito yung given natin, 199.375. At saka yung sa may 190 degrees ay 200.30. So, sa tapat ng U, sa tapat ng U ay tapat ng U dito ko na lang sa 197 is 2953.6. Wala tayong U2 at ay hindi siya 29, sorry, 2593 pala, baliktad, 2593.6 U2, and then sa tapat ng 190 degrees ay 2603.2, and then BUHS. So H tayo, H2. Ang H dito ay 2791, then wala tayong H2. Sa tapat ng 200 ay 2803. 2803. Hindi ko nakita. 0.5. So, sa may entropy naman, tapat niya is 6.6148. 6.6148. S2 6.6419. So, ayan, makukuha natin yung U2 dyan, class. Gagamitin ulit natin to. I-input ko. Ipopost ko muna. Then, papakita ka na lang yung details mamaya. Okay, U2, H2, S2. So, tulad yung sinabi ko, class, gawin nyo 197.42 minus 199.375 over 199.375 minus 200.3 equals nyo na to, class, and then store nyo sa memory A. Then recall na lang kayo kung gusto nyo gumamit ng yung ganito. So recall A, yung recall A na to is eto na siya. So hintayin lang natin, 2593.6 minus alpha x over alpha x minus 2603.2. Then shift calculate. So ayan, medyo matagal. So ang sagot, class, ay ng U2 is 2600.1166 kilojoule per kilogram. So dito naman tayo sa H2, class, sa just on mo, then recall A ka ulit, then sa may H2 na tayo, 2791
91.0 minus alpha x. Here, alpha x over alpha x minus 2803.5. Then, shift calculate, solve. Tayo lang natin, loading, sinasabi nyo. So, ang sagot is 2799.485. So, makikita nyo naman, in between siya. Pag umixid sa 28, mali na yun. Kapag lesser than 27 naman, mali rin. Per kilogram. So, sa may entropy na tayo. So, ganun din. Recall A ulit. 6 po, delete. Then, fraction sign. 6.6148 minus alpha x over alpha x minus 6.6419. Then, shift calculate. Then, hintay lang ng konti. Ayan, 6.63. 6.633 ito na lang. So, kilojoule per kilogram Kelvin. So, ngayon, kompleto na tayo, class. Punta na tayo sa hinahanap. Ang unang hinahanap, class, ay work non-flow. So, work non-flow. Letter A, work non-flow. Work non-flow. Ayan. So, ang work non-flow, class, is Wn is equal to P2 V2 minus P1 V1 over 1 minus N. So, yan yung formula ng libro. So, ang P2 natin, class, ay... sorry. Dito na pala, class, is i-convert na natin to. Itong liter, itong 199 into liter. So, maging 0.199 na siya ngayon. So, ang P2 natin, class, ay 1 megapascal. So, 1 megapascal. This is 1,000 pascal. 1 million pascal to. So, 1 million pascal. Kung gusto nyo, class, actually, ito na lang. 1 million pascal to, class. Kasi megapascal siya. This is a Newton per meter squared. Ang V2 natin, class, ay ito, 0.99 na. Convert ko na siya meter cube. 0.199.375 meter cube minus 5 megapascal yung ano natin. Ganun ko na lang, class, 5 times 10 to the 6 na lang, Newton per meter squared. Then V1 is, ang V1 natin is ito, 0.057. 0.057 dito na lang unit, meter cube per kilogram. Sorry, di ko nalagyan to per kilogram. So, ngayon, class, ito, meter cube to, di ba? Squared to, matatanggal. So, Newton meter is a joule. Katulad din sa kabila. Then, yon. So, Newton meter. So, compute natin. 1, gamitan exponent 6. Exponent 6. Wait lang. 6 times 0.199. Ay, wala na pala yung dot dito. Wala na pala yun. 375. Ay, sorry. Meron pa palang ano dito. Ilalim. 1 minus 1.3. Kasi nga, 1.3 yung n natin. Minus 5
exponent 6 times 0.057. Nag-syntax error siya. Wait lang. Exponent 6. So, ayan siya class, negative 856. Then, i-divide pa natin siya sa 1 minus 1.3. So, ngayon, ang sagot dito sa libro ay work non-flow is equal to 285,416.6667. This is joule per kilogram. So, i-move lang natin siya ng tatlo. 285.4167 kilojoule per kilogram. So, yan yung lumabas na sagot, 285. And then, yun yung work non-flow. For work steady class is just sabi nga ng libro, NWN lang siya. So, 1.3 times 285.416 kilojoule per kilogram. So now, i-multiply lang natin to ng times 1.3 and i-divide natin siya sa 1,000 para maging kilojoule na siya. So, 371.0417 kilojoule per kilogram. So, yung work steady, heat pa pala. So, heat, ay, hindi na nakita class. Ang work steady natin ay 37.0417. And then, yung heat class, heat is equal to delta U plus work non-flow. So, hanapin muna natin si delta U. So, delta U is equal to U2 less U1. So, ang U2 natin dito class kanina ay 2600.11. 2,600.11.1166. Ang U1 natin ay balikan nga natin dito class. Hindi ko alam kung negative to. Okay, positive talaga, hindi siya negative. Kasi nga expansion siya positive. So dito tayo, U2 less U1. Ang U2 natin ay 2,600.1166. Ang U1 natin ay here, 2906. 2906.5. So, ang unit nito class ay kilojoule per kilogram. So, ang delta U natin ay 2,600.166 minus 2906.5. So, negative 306 kilojoule per kilogram. So, meron na tayong work non-flow kanina. So, direct substitute na lang tayo. Q now is negative 306. May point pa pala siya. 334.334 kilojoule per kilogram minus plus pala. Ang work non-flow natin class ay 285.4167. 285.4167 kilojoule per kilogram. So, ngayon, negative 306.334 plus 285.4167. So, ang Q natin class ay negative
20.9203 kilojoule per kilogram. So, tama class. Nag-expand siya. So, nabawasan siya ng 20.9203 kilojoule per kilogram. So, ang tanong dito kanina is delta H, delta S. So, ang delta H natin, lagyan natin ng note heat. Yan. Then, dito naman ay enthalpy. Enthalpy. So, enthalpy change. So, delta H. So, specific to kasi per kilogram. Delta H is H2 less H1. Ang H2 natin class ay 2799. 2799.485 minus ang H1 natin ay 3195. 3195.7. So, ang unit nito ay kilojoule per kilogram. So, 2799.485 minus 3195.7 equals to negative 396.215 kilojoule per kilogram. So, ayan na. So, kayo nang bahala sa delta S. S2 minus S1 lang.